Itong Rebel 500 muna ito-try natin. Ito, try natin to. NX 500. Ito na guys ang pinakahihintay natin. E-clutch. So sa CBR 650R muna tayo. Alright, so ito try naman natin next. The CB 650R. Hey, good morning everyone. Welcome to Newbie Rides. So for today's video, we're on our way back to Honda Safety Driving Center. So we'll be joining the test ride event for the 2024 Honda Big Bikes. Tagal nating hinintay to since nung Makina Moto Show. So ang pinaka-excited ako na ma-testing today is yung e-clutch. And alam ko meron nun yung CB650R and CBR 650R. And alam ko available din yung 500cc lineup nila. Kompleto yon. So marami-rami tayo matitesting today. Pero sakto naman tayo. Actually maaga pa nga. Kasi 9:30 yung registration. It's 9:16. And malapit na naman tayo. Buti mo walang traffic. Alright, so we are here. Honda Safety Driving Center. Good morning sir. Newbie Rides. Sige, salamat. Alright, so it's our turn. Itong Rebel 500 muna ito-try natin. Kasi nakilantay na tayo ng mga naked bikes and sport bikes. So ito yung first time ko masusubukan. Then hopefully after ito, we can try the NX 500. Lambot ng clutch. Ito yung susi nyo sa gilid. Unang upo. Ang baba niya guys, sobra. Super flat foot. Naka-bend pa yung tuhod natin. Alright. Ang gaan dalhin eh. Malakas din siya. Gulat ako feel ko yung power niya. Napaka-chill ng ride nito. Tingin ko dito pwede sa lady riders eh. Kasi ito yata yung pinakababa kong naupuan na bike. Alright. Very nimble naman. Naninibago lang ako sa handling. Kasi sobrang upright ng position mo. Tapos yung legs ko din talagang parang 90 degrees. Sanay ako ng medyo sporty or aggressive. Parang hirap tumayo dito kasi ang baba. Yun. Naalog yung tiyan natin dun Kailangan lang sigurong magamay to. Pero madali naman, madali yung handling. Pero syempre iba pa rin yung mga sport bike or naked bike. Medyo mas agile for me yun. Alright. So change bike. Okay, gusto kong i-try itong NX 500. Ito, try natin to. NX 500. Pansin ko dito sa NX 500, ang ganda ng ng dash. Alright.
Gusto ko tong NX mas smooth yung ano niya, yung power. For a big bike, itong NX 500 very very agile tutuwa ako dito sa NX 500 Okay, next sir. 60 daw Yeah, sobrang okay naman yung brake, very responsive. Tara, hataw. Sobrang nakakatuwa itong NX 500. Grabe, hindi ko in-expect na mag-enjoy ako ng sa NX 500 Ano siguro to? Strong competition nung sobrang hype na MT450 ngayon. Grabe, nag-enjoy ako dito guys. NX 500. Wala pa masyadong hype pero wow, sobrang okay to guys. Buti ito yung pinili ko. Wow, yun lang masasabi dito, wow. So 2 bikes lang kasi ang pwede namin gamitin for the 500cc test ride. So we tried the Rebel 500, NX 500. Sayang, hindi natin na-try ito. Pero later, pag may time pa siguro. Pero after the session, ang gusto ko talagang matry yung e-clutch. Itong CB650R with e-clutch. Thank you sir, salamat. Sir, Jeric P in the house. Sir Motomoy in the house sir. Sir Yuj, kamusta? So para po alam natin yung operation, kung gusto po natin siyang ma-experience, so ito lang po yung e-clutch technology, no? Once na sinusin nyo po yung ating ignition switch, makakakita na po kayo dito sa meter panel ng indicator lamp. So yan po yung ibig sabihin po niyan, activated po yung e-clutch technology. Pwede nyo rin naman pong i-off yan using the selection mode, no? Ito po yung selector. So pero since gagamitin natin siya ng e-clutch, i-default setting na po natin siya ng e-clutch. So naka-on na po siya, means pwede nyo na pong i-start yung ating engine. Yan, so kapag po tayo ay nag-engage po ng isang gear, so pwede na po siyang gamitin. So kung makakita nyo po, naka-off yung makina kasi naka-side stand po ako. May safety features pa rin siya. So ito po yung e-clutch technology. Once activated ang indicator lamp, pwede na po kayong directly mag-shift down to first gear. So makikita nyo po yung indicator lamp po dito, number 1. So pwede nyo na pong i-push yung throttle. So kahit hindi nyo na po gamitin yung clutch. Next question. Similar ba ito sa mga technology sa dirt bike? Sir? Similar ba ito sa technology sa dirt bike, yung Recluse? We're not familiar yet po dun So, pero ang gusto lang namin i-share siguro para ma-adapt po ng lahat, is-similar po siya sa semi-automatic na transmission. MV Agusta is kind of similar yung Recluse. May ibang term po yata pero smart technology po siya. So ito po yung ating e-clutch ulit, demo ko po ulit. Engage to first gear. So once pwede na natin pong i-push yung throttle. Yan. So kung tayo naman po ay gustong mag-manual, i-grab nyo lang po or clutch in yung lever, mawawala po yung indicator lamp. Kaya pag binitawan nyo siya, mag-e-engine stall. So once ginrab nyo po yung clutch lever, means activated na po yung manual transmission. So from stop or stationary, first gear, second, third, fourth, fifth, hanggang 6. Yun nga lang po, may indicator lamp na i-down nyo po siya, no? Meaning na i-downshift nyo po siya dahil hindi po siya appropriate gear position. Kaya ilagay nyo po muna siya sa 1.
Kasi once na nag-move kayo at higher gear, lose power po yun. Okay? So, kung ang tanong po ng iba, kung may tanong po kayo, mamamatay ba ang engine kung galing po kayong 6th gear, biglang huminto ng 6th gear? Ang sagot po, hindi po mamamatay ang engine. Huwag lang po kayo humawak sa clutch. Nakuha po, baka kasi pag binitawan nyo, engine stall po ulit. Okay? So, clear na po tayo sa technology ng e-clutch operation. Alright, so let's go po. Meron tayong dalawang unit, CB650 at CBR. Enjoy po. Alright, ito na guys ang pinakahihintay natin, e-clutch. So sa CBR 650R muna tayo. Napakagandang bike nito. So the whole time hindi tayo gagamit ng clutch. Okay. Nakapiga kagad ako sa clutch no? Nawawala sa isip ko. Isa to sa mga major change dito sa 2024 na CB and CBR 650 lineup. Yung panel, ganda no? So hindi tayo gagamit ng clutch. Nakakapanibago. Parang yung isip ko gustong mag-clutch eh. Nice. Sarap gamitin ito guys. Braking is good. Actually better than good. Auto blip. Nice. Stock exhaust pa to ah. So what more kung naka aftermarket. Pansin ko lang sa bagong CBR 650R, parang mas aggressive na siya ngayon. Mas nakayuko na ako. Grabe, parang ka na lang naglalaro dito eh. Solid sobra to. Nawawawa ko. And very smooth yung quick shifter. Game changer tong ano, e-clutch ng Honda. Impressive braking. Woo! Alright. Sobrang enjoy guys. So we were able to complete the course. Walang gamitan ng clutch. Solid handling, power. And pansin ko lang kasi na-try ko yung ano yung previous version ng CBR 650R. Parang mas smooth ang makina nito. As in very smooth talaga. Grabe yung Honda this year. Alright, so itatry naman natin next the CB650R. So again, walang gamitan ng clutch. Alright, so first gear. So kahit maghintay ka na naka first gear, okay lang yun. Kaya ba nating i-second gear to? Pumasok. Pero pag si-second gear mo na nakahinto ka, papasok pero yun merong alert na sinasabi magano ka, shift down. Yan. Etong CB650R, ano na to? Familiar feeling na. Malapit na kasi sa Z900 yung ergonomics ito. Pero mas upright to compare sa Z9. Grabing quick shift naman ito. Mas gusto ko tong CB650R. Mas relaxed ako. Mas sanay talaga ako sa ergonomics ng naked bike. Nice. Puro nice lang nasasabi ko guys eh. Tsaka napaka smooth din ito. Kasi nakatry na rin ako before ng
ng CB650R. Definitely mas smooth ang makina nito, itong 2024 version. Alam ko naman same engine naman to eh. May kinalaman kaya yung bagong transmission. The whole time walang clutch ha. Ako for sure pag na-try ng mga tao tong bagong CB650R matinding hype to, kakaubusan to. Woo! That's all I can say. Wow. Wow, wow, wow. Oh, Papa, thank you Honda ka na lang for letting me experience the new e-clutch technology. Lalo na tong CB650R. Solid sobra. Alright. So that's it sa ngayon. Ang may e-clutch pa lang yung CB650R and CBR650R. Grabe naman yung e-clutch nyo. Masyado yung ginalingan. Alright. So maraming salamat ulit Honda Philippines and Honda Safety Driving Center for the invite. One of the best test ride event to na na-attendan ko from Honda. No steer ibang level yung e-clutch pag na-try nyo. Kahit sobrang init ng araw, tinry natin pareho. And one thing na napansin ko nga kagad dun sa CB650R and CBR650R, sobrang smooth ng makina. Parang hindi ganoon ang alala ko sa previous version eh. Kasi na-try ko na rin 2 beses before yung CBR650R. Ilang after ng mga big bikes, sabay biglang balik ka sa scooter eh, no? Ang dami rin nating na-meet doon ng mga pinapanood natin. Siyempre si Jeric P nandun. Idol natin yan sa mga ADV 160 vlogs niya. Kenji Moto, Neo Moto nandun din. Of course si Idol Moto Moy. And si Sir Boyet din nandun kanina. And si Huge Moto nandun din. Although parang medyo konti kami kanina. Marami raw yata hindi nakapunta. Sobrang enjoy. And if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Alright, so dito na muna natin tuloy yung video. Maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out.